Malapit na ang FIBA World Cup at hindi pa rin ina-announce kung sino ang kasama sa Final 12. Ayon sa report, sa August 23 pa, i-announce ang papasok sa Final 12. Pero hindi maiiwasan ng mga fans na magbigay ng kanilang sariling opinyon kung sino ang sa tingin nila ay nararapat na pumasok sa Final 12. Isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon ay kung sino ang pipiliin sa pagitan ni Kiefer Ravena at Renz Abando. Pareho naman solid player ang dalawang ito mga amigo. Ang may offer ni Abando ay ang kanyang athleticism at depensa at syempre may shooting din. Si Kiefer Ravena naman mga amigo ay magiging kahalili sa pagpapatakbo ng opensa ng team dahil point guard nga ang posisyon nito. So pareho naman deserving mga amigo kung sino man ang mapipili ni Coach Chot Reyes. Ayon dito kay Chot Reyes mga amigo, may pamantayan sila kung paano pipiliin ang papasok sa Final 12. Ito ay nakabase daw mga amigo kung sino ang fit sa kanilang sistema, kung sino ang fit sa style ng lahat, at kung sino man ang mataas ang level na nilalaro, lalo na sa nakalipas na 3 laro. Paniguradong itong 3 closed-door tune-up game ng Gilas Pilipinas, kung saan ay kasama na nga sa line-up itong si Kai Sotto at Jordan Clarkson, ay magiging malaking parte sa pagpili kung sino ang mapapasama sa line-up at kung sino man ang mapipili ay suportahan na lang natin mga amigo. Ganun talaga, ito ang pinakamahirap para sa isang coach ang kailangan mamili, lalo't pare-pareho naman malulupit na player ang pinagpipilian. 2 na lang ang natitirang tune-up game dahil nadomina ng Gilas Pilipinas ang kanilang tune-up game kontra Ivory Coast na umani naman ng positibong reaksyon sa mga fans. Ayon dito kay Coach Chot Reyes, ang kanilang main focus ay manalo sa laban nila kontra Angola at Dominican Republic. Ang unang mga kalaban ng Gilas Pilipinas sa August 25 ay ang Dominican Republic na pangungunahan ng Minnesota Star Karl Anthony Towns. Well, alam kong kilala nyo na etong si Karl Anthony Towns dahil siya lang naman ang main star ng Minnesota Timberwolves. Mahirap itong iwanan ng depensa dahil kaya na itong tumira sa loob man o sa labas, kaya hindi pwede ang draft cover defense dito ni Kai Sotto. Sa post-up game ni Karl Anthony Towns, ang pwede talagang maitapat dito ay si Jonmar Fajardo na sana talaga ay makasabay sa laro ni Karl Anthony Towns. Huwag lang mailagay sa mga switch na mahihirapan ito mga amigo dahil medyo mabagal nga itong kumilos. Kaya dapat 2 ang bigs na laging nasa loob ng court para dito sa Gilas Pilipinas. So nararapat talagang dobleng paghahanda at scouting ang gawin ng Gilas Pilipinas, lalo't pinatumba ng Dominican Republic ang Team Canada, ang isa sa napakalakas na team dahil halos lahat ay NBA player ang naglalaro. Sunod na mga kalaban nila ay ang Angola na kakaharapin sa August 27. Ang Angola ay hindi kilala sa kanilang 3-point shooting mga amigo na paniguradong gagamitin nila ang size advantage sa atin. Maglalaro din dito sa Angola ang center dati ng Houston Rockets na si Bruno Fernando na ngayon ay nasa Atlanta Hawks na. Si Fernando ay isang athletic center na limited din ang scoring ability at ito ay laging nag-ooperate sa loob ng shaded area. Hindi siya mahirap bantayan. Ang tanong lang ay kung kakayanin ba ng ating mga sentro ang physicality nito. While kung sa lakas, pwede naman itapat dito si Jonmar Fajardo. Kaso, matatalo siya sa bilis nito. At kung bilis naman ay pwedeng tumao dito itong si Japet Aguilar o kaya itong si AG Edo na good defender din naman sa loob ng pinta. Asahan na natin na talagang kukuyugin ng depensa ang ating pambato ni si Jordan Clarkson. Kaya dapat talaga ay walang takot at kaya mag-step up ng iba nating mga player. Good luck Gilas! Pwede nyong i-komento sa ating comment section kung sino sa palagay nyo ang papasok sa Final 12 roster ng Gilas Pilipinas.